May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang, Nasaan ba ang sinasabi mong umaga? Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Oo, Denver. Okay na ako. Yan ang gusto ko. Maging masaya ka lagi. Lalo ka kasi maganda kapag nakangiti ka eh. Nag-aalala lang kasi ako kay Daddy. Kasi kagabi pa siya hindi umuwi. Hindi rin tumatawag. Tinext ko siya pero wala namang sagot. Baka meron lang mahalagang inasikaso. Sana tinawagan yun na lang. Ginawa ko na nga yun. Kaso nga hindi makontak yung cellphone niya. Claire! Ah, Denver. Claire! Buksan mo itong pinto! Bilis! Sige na, tatawagan na lang kita. Tawag ako ni Tita Stella. Okay, bye. Tita, nandiyan na po. Titang, bakit kayo umiiyak? May tumawag na pulis dito. Nakita na raw nila daddy mo. Nasaan si Daddy? Patay na siya, Claire! Ha? Wala na daddy mo! Lakasan mong loob mo, Claire. Napakabait na Daddy ko, Shane. Kasabay ko pa nga siya nag-almusal nung bago siya umalis. Yung pala, huling almusal na namin yun. Sino kayang pumatay sa dati mo? Claire, Lolo, po, nakikiramay ako. Lolo, Ano bang nangyari? Bakit bigla naman na ang naging pagkamatay ni Roldan? sabi ng mga polis po na nakakita sa bangkay ni Daddy, pwede daw biktima siya ng karnaping. Dahil hindi po nakita sa lugar yung kotse. Tangay pati yung pera at mga gamit ni Daddy dun sa loob ng kotse. Mga buhong nabubuhay sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo ng kanilang kapwa. Mga walang daan. Lolo, paano na ako ngayon?
Huwag kang mag-alala po. Lagi kitang susubaybayan. Kahit na nga matanda na ako, ipagtatanggol kita sa sino mang mga api sa'yo. Bakit kayo ka lang umuwi, Jake? Napasarap ang outing namin ng tropa ko, Mami. Tinatawagan kita. Nag-message din ako sa iyo. Hindi ka naman sumasagot. Bakit ka ba nagagalit? Ang Tito Roldan mo, patay na. Ah. Hindi ka pa nakakasilip sa lamay niya. What? Bakit? Ano nangyari? Kawawa naman pong kaibigan ko, Lolo Julian. Oo nga, Shen. Kahit kanina pa nailibing si Roldan, ayaw pa rin niyang umalis sa puntod ng daddy niya. At hindi rin po siya matigil sa pag-iyak. Kahit na nga, naroon na si Denver. Nakikita ko na may lungkot din sa mukha ni Stella. Yun ho ang inaalala ko, Lola Julian. Hindi po kasundo ni Claire yung madrasta niya. Di ba may anak din sa unang asawa si Stella? Opo, si Jake po. Ay, nasan siya? Bakit wala rito? Hindi man lang ba siya nakikiramay sa pagpanaw ng kumugkop sa kanilang mag-ina? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi! Hindi ako mapapayag sa sinabi na to ni Lucas! Hindi! Mami! Mami, ano nangyari? Bakit nagwawala ka? Jake! 25% lang ng kabuhayan ni Roldan ang pinamanay niya sa akin. Halos lahat kay Claire niya binigay. At kahit ako wala rin. Ganun na nga. Ang sama rin pala ng ugali ng napangasawa mo eh. Patapos magpakaligaya sa'yo, aaping ka lang pala sa huli. Buti pala namatay na siya eh. Kailangan makagawa ako ng paraan. Hindi ako maaaring maapi. Dapat lang, Mami. Kasal ka sa kanya eh. Ayon sa binasa ni Lucas, ako ang mangangalaga sa kabuhayang mamanahin ni Claire habang wala pa siyang 21. O yun naman pala eh. Eh di talagang may paraan para tayo yumaman. Kamusta ka na, Claire? Eto, malungkot pa rin, Shane. O ano, may lead na ba ang mga pulis tungkol sa mga pumatay sa daddy mo? Wala pa rin. Kasi yung CCTV na nandun sa lugar na pinangyarihan ng krimen, nawawala raw. Oh my God. Paano na yan? Ewan ko. Pero sabi ni Lolo sa akin, tuloy ko lang daw ang pagdarasal, wag ako titigil na malutas na yung pagkapatay kay Daddy. Wag daw ako mawawala ng pag-asa. Eh si Aling Stella at ang anak niya, kumusta naman ang trato nila sa'yo? Kahit naman nung nabubuhay pa si Daddy, hindi naman kami madalas mag-usap ng mga yun.
Hello, Manang. Huwag mo kalilimutan yung Pride detergent, ha? Alam mong kailangan dito yon. Okay, sige, bye. Tita Stella, tawag niyo raw po ako. Pumasok ka, Iyang. Bakit po, tita? May pag-uusapan kasi tayo. Ano po yun? Ngayon wala na ang daddy mo. At ako na ang tumatay yung guardian mo. Gusto ko sana ma-check na mapapaayos ka. Kaya sana bawasan mo ang pakikipagbarkada mo. Maging ang pagtanggap ng bisita dito sa bahay. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko, Huwag ka sana magalit. Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Gusto kong matupad ang pangarap sa iyo ng iyong daddy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Sinabi yun ng madrasta ni Claire? Oo, Denver. Alam mo, feeling ko, gusto niya ilayo sa atin si Claire. Pero bakit? Wala naman tayong ginagawang masama. Ewan ko, hindi ko rin alam ang dahilan niya. Basta, yun ang pakiramdam ko. 1 year ko ng girlfriend si Claire. At alam yun ang daddy niya. At ako naman, wala pa si Aling Estela sa buhay ni na Claire. Best friends na kami ni Claire. Kaya talagang nakapagtataka ito. Apo, Oh, hindi sa itinataboy kita, Ana. Pero gabi na. Baka nag-aalala na sa'yo si Estela. Lolo, wala po siya sa bahay. Nandun sa Madyungan, kasama ng mga amiga niya. Ganun ba? Tsaka nalulungkot po ako sa bahay. Kasi binawala na ako ni Tita Stellang tumanggap ng mga bisita. Mga kaibigan ko. Ay, pambihira naman siya. Mababait naman ang mga kaibigan mo, Oo nga po. Lo, kung pwede sana, gusto ko, doon na po kayo tumira sa amin. Claire, Total, mag-isa na ako rito. hindi maaari, Apo. Patay na ang mami mo na siyang anak ko. Pero Lolo, Tiyak, hindi papayag si Estela na doon ako sa inyo. Dahil may karapatan din siya sa bahay ng daddy mo. gusto ko po kasi, lagi ko kayo nakakasama. Nababawasan po yung lungkot ko pag kasama ko po kayo, Lo. Hayaan mo. Dadalaw-dalaw din ako sa inyo para mas madalas tayong magkasama. Hindi rin naman ako palagay na kasama mo mag-inang yun sa bahay. Mukhang marami kang ginagawang assignment ngayon, ha? Ay, kayo pala, tita. Oo po. May research work pa nga po ako na dapat tapusin. Oo nga pala. Nasabi mo ba kay Manang kanina yung billing kong Pride detergent? Opo. Siguradong bibili yun sa supermarket. Good. Mabalik tayo dyan sa mga ginagawa mo. Kung ganon, hindi ka makakapasok sa office bukas. Kailangan po ba ako doon? Oh, yes. Sa'yo pinamahala yun ng daddy mo. Pero tita, hindi ko pa po kaya. I know.
Nakikita ko naman eh. Sa ngayon, mas dapat siguro na mag-aral ka pa. Bilang paghahanda sa pamamahala mo sa business ng daddy mo. Kaya kung gusto mo, ako na muna ang bahala doon. Po? Pansamantala lang naman yun. Habang hindi ka pa handa. Kasi kung mapapabayaan ang negosyo, sayang naman yun. Pinaghirapan yun ng daddy mo. Tama po kayo. Kung ganon, simula bukas, ako na ang mamamahala doon. At sabihin mo rin yan kay Attorney Lucas. Salamat sa mga pasalubong mo, Apo. Lalo na dito sa Unique Toothpaste. Ito kasi ang ginagamit ko sa pagsipilyo. Ay, yan din po yung gamit naming lahat sa bahay, Lo. Kaya nga po, bumili rin ako ng para sa inyo. Kumusta naman sa bahay ninyo? Eh, ayun po, si Tita Estela muna yung pinamahala ko sa business ni Daddy. Ano? Pero bakit? Hindi ko pa kasi kaya. Marami po akong kailangan tapusin sa university. Pero pansamantala lang naman yun. Pansamantala lang yung pamamahala niya, Lo. Habang nag-aaral pa ako. Kinakabahan ako sa ginawa mo, Apo. Po? Pero sana, mali ang kutob ko. Para huwag mapahamak ang negosyong ipinundar ng daddy mo. Wow! Ang ganda talaga ng mami kong manager. Tumigil ka nga ng pambobola mo, Jake. Matagal na ako maganda. Hindi lang basta maganda, mami. Matalino pa. Akalain nyo, nakumbinsin nyo si Claire na kayong magmamanage sa business ni Tito Roldan. Ibig lang sabihin, boba siya. Tanga. At hindi siya karapat-dapat maging manager ng kumpanya. Mami, baka naman pwede mo akong bigyan ng balato sa swerte mo. Ano? Oh, di ba? Ako naman ang nagsabi sa'yo na kumbinsin mo si Claire at napapayag mo. Kaya tama lang na balatuhan mo ko bilang konsuelo, di ba? Ay, naku na. Sige na. Bibigyan kita ng pera. Yun! Ang bait talaga ng mami ko. Pero ikaw, ha? Ayokong gagamitin mo sa bisyo mo yung bibigay ko. Oo na. Ay, siya nga pala, mami. Napansin niyo ba yung matandang kasama ni Claire kahapon? Si Mang Julian yun. Tatay ng unang asawa ng Tito Roldan mo. Hindi ko siya gusto eh. Huh? Feeling ko, hadlang siya sa pagyaman natin. Bakit hindi siya pumasok ngayon? Denver, birthday ngayon ni Shane. Nakalimutan mo na ba? Ay, oo nga pala. Oo. Nakalimutan ko. Dami ko kasing trabaho sa office nowadays. Siguradong busy sa paghahanda yun para sa party niya. Di pupunta tayo. Oh, syempre. Best friend ko may birthday. Kaso, ang problema ko, hindi ako nakapagpaalam kay Tita Stella. Mukhang mamaya magalit yun kapag ginabi ko na uwi. Bakit? Wala ba siya sa bahay niyo kagabi? Hanggang kanina? Sinabi mo pa. Meron daw inaasikaso. Ewan ko kung totoo nga yun. Eh, di tawagan mo. O kaya, i-text mo. Para makaalis na tayo. Ay, salamat naman dumating ka
kayo. Kala ko Indian ninyo ako porket hindi ako pumasok eh. Oh, pwede ba nang hindi ako umattend sa birthday party mo? Ikaw pa kaya, best friend tayong dalawa mo. At sinamahan ko naman siya dahil girlfriend ko siya. Oo, alam ko. Don't worry guys. Sulit ang pagpunta nyo dito sa birthday ko. Magiging masaya tayong lahat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Saan ka galing kagabi, ha, Claire? Birthday kasi ni Shane, tita. Yung best friend ko. Kaya nagpunta ako. Pero hindi ka nagpaalam sa akin. Tinawagan ko naman kayo, kaya lang ayaw mag-ring ng phone ninyo. Kaya nag-text na lang ako. At hindi ako sumagot, di ba? Eh, bakit tumuloy ka pa rin? Tita, wala naman ako masamang ginawa. At saka best friend ko naman si Shane. Kahit na. Kung napahama ka sa pagpunta mo ron, tiyak na ako masisisin mga tao. Lalo na ni Lucas, ang abogado ng daddy mo. Sorry po. Ayoko na maulit pa ito, Claire. Matuto kang sumunod sa akin dahil ako ang guardian mo. Yes. At para magtanda ka, dapat kang parusahan. Tita Stella. Dahil sa ginawa mo, 1 week kang hindi papasok. Pero tita, may exam kami this week. I don't care. Dapat inisip mo yan bago ka maglakwatsa. Ngayon lang naman ako nagkamali. Sana naman bigyan niyo ng consideration. Kapag nagreklamo ka pa, gagawin kong 2 weeks ang pananatili mo dito sa bahay. Kawawa naman ang best friend ko, Denver. Ako naman nagagalit ako doon sa stepmother niya. She is so unreasonable. Maaga ko namang inihatid si Claire. Nauna pa nga kaming dumating kaysa sa kanya eh. Eh, paano yan nalaman na nagpunta kayo sa party ko? Sinabi raw ng katulong. At bilang parusa, hindi niya pinapasok sa school si Claire. Aba, parang gusto niya bumagsak ang grades ng kaibigan ko. Oo nga eh. At parang gusto niyang pahirapan. May naisip ako, Denver. Hmm? Kausapin kaya natin ang lolo ni Claire. Sabihin natin ito sa kanya. Oo nga no. Apo ni Lolo Julian si Claire. At karapatan niyang malaman ang mga nangyayari sa kanyang apo. Sige Shane, puntahan natin si Lolo Julian. Yan po nangyari, Lolo. Hindi po ako nakapag-exam dahil nga hindi ako pinapasok ni Tita Stella. Sobrang naman ng babaeng yun. Sana'y pinatapos man lang ang exams ninyo. Pinakiusap ko na nga sa kanya eh. Pero hindi nakinig. Ang problema ko ngayon, Lo, kung paano ako makakapag-makeup test sa mga professor ko. Hayaan mo. Pupuntahan ko mga professor mo at pakikiusapan. Palagi ko naman bibigyan kanila ng consideration. Thank you. Thank you, Lo. Kung wala kayo, hindi ko alam kung sino pa magiging kakampi ko rito. Hindi ka nawawalan ng kakampi, Apo. Dahil ang Diyos kakampi ng lahat ng mga taong may mabuting puso. Huwag mong kalilimutan yan.
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Magandang umaga, Stella. Oh, kayo pa lamang, Julian. Anong kailangan nyo? Tungkol sa ginawa mo kay Claire. Oh, nagsumbong pala siya sa inyo. Hindi. Iba nagsabi ng lahat sa akin. Dinidisiplina ko lamang yung apo nyo. Masama ba yun? Disiplina ba yung hinayaan mo siyang hindi makapag-exam? Kasalanan niya yun. Dahil lakwatsera siya. Hindi ganun ang apo ko. Kaya nga marami siyang award. Ikaw ang mali ng pagdidisiplina. Wala kayong karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Ako ang guardian ni Claire. At sa akin nakaatang ang responsibilidad sa kanya. Pero wala ka sa lugar. At hindi ko maintindihan kung bakit mo ginagawa ito sa apo ko. Pinahihirapan mo siya at tila ibinabagsak pa. Tumigil na kayo! Aba, Umalis na kayo. Bago pa ako tuluyang mawala ng galang sa inyo. Mukhang ang init ng ulo ng mami ko Buwisit na matanda, pinag-init ang ulo ko. Pakialamero. Sabi ko naman kasi sa'yo hadlang siya sa mga balak mo. Tama ka. Di bale, mami. Ako nang bahala sa kanya. Anong gagawin mo? Hintayin mo na lang. mabuti na lang napakiusapan ko mga professor ni Claire. Makapag-e-exam na siya. Natawagan ko na rin ang apo ko kaninang nasa school ako. Kaya makapaghahanda na siya. Kawawa naman ang apo ko. Sana matulungan ko pa siya. Dahil nararamdaman ko may masamang balak sa kanya si Stella. Bakit naman iniwan niyo na ako? Nakikiramay ako, best friend. Ako rin, Claire. Kasama ko rin ang parents ko. Denver, Shane, iniwan na ako ng mamahay ko, Lolo. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya, ako pa rin ang kanyang iniisip. Kasi kinausap niya yung mga professor ko para nga makapag-makeup test ako. Kaso, nawala naman ang lolo ko. May testigo na ba sa nangyari kay Lolo Julian? Yun pa lalong masakit sa akin. Walang nakakita sa nangyari. Kahit man lang doon sa plaka ng sasakyan na nakasagasa kay Lolo. Lakasan mo sana ang loob mo. Claire, Una, si Daddy. Ngayon naman si Lolo Julian. Pakiramdam ko sa buhay ko ngayon. Madilim. Friend. Dahil wala na ang mga taong gumagabay sa akin. Wow!
Ang ganda ng sahig natin, Mami. Ang kita ba? Dahil yan sa Star Wax, Floor Wax. Laging ginagamit yan ni Manang. Kasi madalas kang wala Kaya ngayon mo lang napansin. Okay. Jake, pag-usap ka tayo sandali. About what, Mami? Tungkol kay Mang Julian. Oh, anong tungkol sa matandang yun? Sabihin mo nga sa akin, may kinalaman ka ba sa pangamatay na matandang yun? Oh, Mami, hindi kriminal ang anak mo. Pero sabi mo nang huli natin siya mapag-usapan. Ikaw ang bahala sa kanya, hindi ba? Oo. Nasagasaan siya, di ba? Aksidente, di ba? O hindi akong may kasalanan. Jake, ano ka ba? Mami, Natatakot na ako sa mga ikinikilos mo. Mami, ang dapat mag-celebrate tayo. Dahil wala nang kontrabida ngayon sa mga plano mo. Alam kong masakit sa iyo ang pagkawala ng lolo mo, Claire. Cheer up! Huwag kang patalo sa lungkot. Alalahanin mo, nag-aaral ka. Tita Stella. Nailibing na si Mang Julian. Kaya sana naman, bumalik ka na sa mundo mo. Wala na siya. Dapat mo nang tanggapin yun na maluwag sa loob mo. Sana nga po. Sana madali kong magawa yun. Kaso nasasaktan pa rin ako. Nalulungkot ng sobra. Ganito na lang. Mabuti pa lumabas ka. Yayain mo yung mga kaibigan mo. Tita. Bakit ka nagulat? Claire, para na rin kitang anak. 6 years din kami nagsama ng daddy mo. Kaya nalulungkot din ako pag nakikita kong ganyan ka. Kaya maglibang ka. Bibigyan kita ng pera. Uy, ang husay mo talagang umate, Mami. Kunwari nalulungkot ka, concerned kay Claire. Siyempre, para hindi mahalata. Binigyan ko pa nga siya ng pera. Saan naman kaya siya pupunta? Malay. Sana nga hindi na siya makabalik dito. Para masolo ko na ang kabuhayan ni Roldan. Hindi pa rin, Mami. Dahil, di ba sabi mo, nakalagay sa testamento ni Tito, na kapag namatay si Claire ng maaga, mapupunta sa charity ang kanyang mana. Buwisit. Oo. Oo nga pala. So, relax ka lang, ha? Hindi dapat mawala si Claire sa atin. Ang dapat manatili siya para makinabang tayo sa kayamanin niya. Alam mo, anak, mabisyo ka lang, pero matalino ka. Talaga? Oo. Siya pa? Ang nagsabing maglibang ka? Oo, Shane. Binigyan pa nga niya ako ng pera. Alam mo, naguguluhan ako sa mga kilos ng madrasta mo. Kakaiba. Ako rin, Claire. Kaya nga, hindi ko sinabi sa kanya na dito ako pupunta. Ang alam lang niya, doon ako sa iba kong friends nagpunta. Bakit? Kasi, may plano akong gawin. Ano yun? At gusto kong makausap si Attorney Lucas. Yung abogado ni Daddy. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako
ang bukas. Hindi ko alam na patay na pala si Mang Julian dahil sa aksidente. Yes, attorney. 2 linggo na po siyang naililibing. Oh, kaawa-awang matanda. Hindi na niya nahintay ang resulta ng ginagawa kong pagsisiyasat tungkol sa pagpanaw ni Roldan. Nagsiyasat po kayo? Oo, pero hindi alam ni Stella. Yun din naman ang iminumungkahi sa akin ni Mang Julian nung makausap ko siya. At dahil pareho kami ng nararamdaman, kaya ginawa ko. Salamat po, Attorney Lucas. Matagal ko ng kaibigan ng daddy mo, Claire. At malungkot din ako sa pagpanaw niya. Attorney, meron na po bang resulta yung ginagawa niyong pag-iimbestiga? Oo, Oo. pero hindi pa tapos ang ginagawa ko. Kaya saka ko na lang sasabihin sa inyo. Pero attorney, Huwag kang mainip. Lilitaw din ang katotohanan. At magkakaroon din ng katarungan ang nangyari sa aking kaibigang si Roldan. okay. Kayo pong bahala. Naiintindihan po namin kayo. Siya nga pala, Denver. Attorney. Sana alagaan mong mabuti itong si Claire. Ingatan mo siya, ha? Kahit hindi niyo sabihin, talagang gagawin ko yun. Dahil mahal na mahal ko po siya. Narito na tayo sa inyo, Claire. Oo nga, Denver. Alam mo, mas masaya pa ako pag nasa labas ng bahay. Kasi pag nandito ako, lagi kong naaalala si Daddy. Hindi naman katakataka. Napakabait ng dati mo. Lahat ng gusto mo, binibigay sa'yo. At pinalago niya talaga yung business namin para guminhawa kami. Ayun nga lang. Maagang namatay si Mami nung 10 years old pa lang ako. Claire, lagi mo kong tatawagan, ha? Para lahat ng mangyayari sa'yo dyan, alam ko. Opo. Kinabahan kasi ako sa bilin ni Atty. Lucas sa akin, eh. Ah? Para bang hindi rin siya kampante. Nakasama mo sina Aling Stella. Mukhang galit ka. Nakasimangot ka eh. May nakaaway ka ba sa labas ng bahay? Wala, Mami. Ay, bakit hindi maipintay ang mukha mo? Si Claire, nakita ko kanina. Kasama yung Denver. Oh, inihatid pala siya ni Denver. Si Claire lang kasi ang mag-isang pumasok dito eh. Ano ngayon ang kinainis mo? Hinalikan niya si Claire, Mami. Hinalikan ng lalaking yun. Ha? Baka boyfriend na niya, lalaking yun. Alamin mo yun, ha? Hindi dapat ang magkatuluyan ng lalaking yun at si Claire. Baka mawalang pakinabang natin sa kanya. Masisira mga plano natin. Hayaan mo. Kakausapin ko siya bukas. May lakad kasi kami ng mga amiga ko ngayon. Op. Ano? Iwanan mo ako ng pera. Alis kami ng tropa ko eh. Na. Dali. Money again. Tiyak namang ibibili mo lang yun ng shabu. Dami naman ko daw. O sige na, Mami. Oo na, bibigyan kita. Dali. Oo na! Bilis. Pero sana anak ha, itigil mo na yung pagsishabu mo. Sisirain niya ng buhay mo.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Inihatid ka pala kagabi rito ni Denver. Ay, yes, tita. Kasi hindi na siya tumuloy. Nagmamadali ho eh. Magtapat ka nga. Nobyo mo na ba siya? Opo. Bago namatay si daddy, na ipagtapat ko na yun sa kanya. At pinayagan ka ni Roldan. Opo. Mabait naman po kasi si Denver. Isa pa, kilala din siya ni daddy, pati ang parents niya. Kahit na, nag-aaral ka pa eh. Hindi ka pa dapat makipagnobyo. Tita Stella. Ngayon ako na ang guardian mo. Inuutosan kita. Putulin mo ang ugnayan mo sa kanya. Bakit naman, tita? Dahil makasisira lamang siya sa pag-aaral mo. Paano pag nagkaroon kayo ng problema? Tiyak na apektado ang pag-aaral mo. At yun ang ayok mangyari. Hindi po mangyayari yun, tita. Paano kung matukso kayo? Mabuntis ka. Eh di, nabigo na ang pangarap para sa iyo ng daddy mo. Nag-iingat naman po kami. At saka alam namin ang aming limitasyon. Oh, come on. Marami na nagsabi niyan, pero lahat nabigo. Kaya para hindi mangyari sa iyo ang naganap sa kanila, sundin mo ko. Layuan mo ang lalaking yun. Tita, nagmamahalan kami ni Denver. May takdang panahon para doon. Gawin mo ang gusto ko para magkasundo tayo. Alalahanin mo, ako ang guardian mo. Kaya dapat na ako ang siyang masunod. Yes! Ang ganda ng ginawa mo, Mami! Sabi ko naman sa iyo, anak, hindi ako papayag na mabaliwala pananatili ko sa bahay na ito. Na maapi ako sa partihan sa mana. Kaya lahat gagawin ko yun, Yun. upang makinabang kay Claire. Sana lang, Mami, sundin ka niya. Ha? Ikukuha ko siya ng driver. Driver? Iyon ang maghahatid at susundo sa kanya sa school. Para makatiyak ako na hindi na sila makikita ng lalaki na yun. Galing mo talaga, Mami. Tama yan. Unti-unti, mailalayo na natin siya kay Denver. Apir, Mami, apir. Ano? Yun ang gusto ng tita mo? Oo, Denver. Kumuha nga siya ng driver para sa akin. Bakit daw? Para maghatid sundo. Para hindi mo na daw ako masundo pa. Talagang hinahadlangan niya tayo. Ano ba dahilan niya? Wala naman tayong ginagawang masama. Ayaw nga niya raw masira yung pag-aaral ko. Hindi ko naman sinisira yun ah. At alam natin ang limitasyon natin. Hindi ko nga siya maintindihan eh. Naguguluhan na ako sa kanya. Nung una, pakiramdam ko, gusto niya akong ibagsak. Ngayon naman, feeling ko sinasakal niya ako. Sobra na siya. Hindi na tama ang ginagawa niya. At ang sabi pa niya, siya raw ang dapat masunod. Dahil siya ang guardian ko. Pero mali na nga siya. Claire, may naisip akong paraan Ha? para matigil lang ang mga ginagawa sa'yo ng stepmother mo. Anong paraan, Denver? Wala naman palang silbing kinuha mong driver ni Claire, Mami. Oh, Jake, bakit ka nagsalita ng ganyan? Kanina galing ako sa university ni Claire. Oh. At nakakita ko naroon si Denver. Magkausap sila. Ano? Oo. Matigas din ang ulo ng malditang yon. Hindi pala ako sinunod. Mami, I'm worried. Baka magising na lang tayo. Wala na si Claire. Dahil tinangay na ng lalaking yon. Kapag nagkaganon, Mami, isipin mo, ha? Purnadang lahat ang balak natin. Mag-uusap kami ng babaeng yun mamaya. Mami, naisip ko lang, ha? Kung ipakasal niyo na lang kaya kami. What? Are you kidding? Bakit naman ako magbibiro? Pareho lang natin gustong yumaman, di ba? Hindi papayag si Claire. Baka pag pinilit natin, magrebelde yun. Makarating pa kay Lucas ang lahat.
Naghihinala na kasi ang abogadong yun eh. Kakausapin ko na lamang si Claire mamaya. Pababantayan ko na rin siya kahit nasa school siya. No, Mami. No. Huwag na. Ako na lang ang gagawa ng paraan. Gagawin ko. Tiyak na malalayo na si Claire sa lalaking yun. Anong gagawin mo, anak? Tulog na tulog si Claire. Wala siyang kamalay-malay. Narito na ako sa tabi niya. Mas maganda nga pala siya kapag nakapantulog. Kumbaga sa pagkain, mabubusog ako sa kanya. Tiyak na ang pakinabang namin sa iyo, Claire. Oops, magiging akin ka pa. Oops! Jack! Lumabas ka dito sa kwarto ko. Lumabas ka! Suplada mo naman. Gusto lang naman kitang samahang matulog dito. Lumabas ka sa kami dito. Walang iya ka. Sisigaw ako. Tatawagin ko mami mo. Wala si Mami dito. Umalis siya kanina pa. Kaya walang makatutulong sa'yo. Kung ano man yung iniisip, mamo ko nang ituloy. Maawa ka sa akin, Jake. Para muna akong kapatid. Hindi kita kapatid eh. Ibang tatay at nanay ko. Kaya kahit ano, maaari kong gawin sa'yo. Iwan mo ako. Huwag ka nang magpabiglas. Wala ka namang magagawa eh. Magiging aking ka ngayon. Ayoko! Ayoko! Kahit lumuha ka pa, walang magagawa yan. Jake! Bango mo. Wag! Wag! Tapos ko nung hugasan ng mga gamit namin dito sa kusina. Ay, ang hirap nang nag-day off ang mga katulong. Ako tuloy ang gumagawa. Kawawa naman si Mommy kung hindi ko tutulungan. Mabuti na nga lang, may smart dishwashing kami. Mas mabilis ang paghugas ko. Mabango pa ang mga hinugasan kong gamit. Ay, cellphone ko. Si Claire tumatawag. Masigot nga. Hello, Claire? Shane. Bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Nirip ako ni Jake. Ginasa niya ako. Oh my God! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Claire, ano nangyari sa'yo? Bakit mo ako biglang tinawagan? At saka bakit ganyan ang itsura mo? Tita Stella. Tita. Sabihin mo sa akin, ano bang nangyari habang wala ako? Ang anak kong adik, si Jake, nirip ako. Ginawa niya yun? Opo. Nakiusap na ako. Nagmakaawa. Hindi siya nakinig sa akin. Oh my God, ang batang yun talaga, oo. Oh, Claire, I'm very sorry. Really very sorry. Hindi ko alam na magagawa niya ito. Napakabait mo para salbahin ka niya. Sinira niya buhay ko, tita.
Sinira siya. Hindi. Huwag mong sabihin yan. Hindi ko hayang masira ang buhay mo. Dapat panagutan ni Jake ang kanyang ginawa. Ipakakasal ko kayo. Dapat sa kanya makulong. Oh, Claire, huwag naman. Maawa ka naman sa anak ko. Dahil winasag niya ako. Isa pa, pag kinasuhan mo siya, may iskandalo tayong lahat. Mabibilad ka sa malaking kahihiyan. Kaya magpapakasal ka na lamang sa kanya. Hindi! Hindi ako magpapakasal sa kanya! Pero, ay! Claire! Magbalik ka rito! Mag-usap tayo! Claire! Sarap talagang pumatak. Jake! Oh, padrip ka naman, Mami, oh. Bigla-bigla ka na lang nagbubukas ng pinto. Ano naman ba yung ginagawa mo? Bumabata ka na naman. Huwag mo akong pakialaman. Tigil mo yan! Makinig ka. Bulilyaso ang ginawa mo. Ano? Lumaya si Claire. Anak ng... bakit mo hinayaang umalis? Hindi mo ba sinabing ipapakasal mo kami? Oo, sinabi ko, pero ayaw niya. Nagtatakbo siya palabas ng bahay. Sana pinasundan mo siya sa driver. Day off ng driver ngayon. Nakalimutan mo na ba yon? Puisit naman talaga, oh, bad trip, oh. Kailangan mabalik siya rito, Mami. Bago pa may makatulong sa kanya. Hanapin mo siya! Best friend, dinalhan kita ng pagkain. Oh, dinner na kasi. Hindi ka naman nag-lunch kanina. Sige na, kumain ka na, oh. Ayaw kumain, Shane. Ah, Gusto ko na mamatay. Claire. Gusto ko na sumunod kina Daddy at Lolo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kasalanan sa Diyos ang iniisip mo. Kasalanan? Bakit niya hinayaang magdilim ang buhay ko? Claire, lahat ng suliranin, may katapat na solusyon yan. Kung pakiramdam mo gabi ngayon sa buhay mo, darating din ang umaga. Maniwala ka lang. Wala nang darating pa sa akin. Bigong-bigo na ako. Namatay ang daddy at lolo ko nang walang katarungan. Sila na naging gabay ko sa buhay. At ngayong wasak na ang buhay ko, sasabihin mo, darating ang umaga? Nasaan ba ang sinasabi mo umaga? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi na ako bagay sa'yo, Denver. Wasak na ang dangal ko. Walang nagbabago sa damdamin ko sa'yo, Claire. Mahal pa rin kita. Kalimutan mo na lang ako. Madilim ng kinalalagyan ko. Huwag ka na sumama. Kung madilim man ang paligid mo ngayon, hayaan mong akayin kita. Tungo sa liwanag, mahal ko. Denver. Tutulungan kitang bumangon. At para makuha mo ang katarungang nararapat sa'yo.
Nagulat ako. Narito ka na pala ngayon sa bahay ng kaibigan mong si Shane. Opo, Attorney Lucas. At yun ay dahil po sa masamang nangyari sa kanya sa bahay nila. Bakit? Ano nangyari? Nirape ako ni Jake. Okay. Oh my God. And then, what happened? At gusto ni tita, ipakasal kaming dalawa. What? Oh, ang babaeng yun. Gustong iligtas sa bilangguan ng anak niya. Gusto pa magkaroon ng lalong malaking pakinabang sa mana mo? Attorney, May palagay ako na plano nilang mag-ina ito. Yan din ang kutob ko. Ang sama nila. Attorney, gusto kong kasuhan si Jake. Matutulungan niyo ba ako? Talagang tutulungan kita, Claire. Kailangan maigante ang iyong kaapihan. Siya nga pala, may babalita ako sa iyo. ano po yan? Nahuli na namin ang tumangay sa kotse ng daddy mo. 3 sila. Talaga po. Nasaan sila ngayon? Nakakulong na. Kakausapin ko nga mamaya. Kaya umasa ka na magkakaroon na ng katarungan ang nangyari sa daddy mo. Anong sasabihin mo sa akin, Jake? Mami, Oh, bakit Mami. parang balisa ka? Mami, tulungan mo ko. Baka makulong ako eh. Ano? Oo. Bakit ka naman makukulong? Eh kasi, Kung dahil kay Claire, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. No. Alam ko kung nasaan siya. it's not because of her, Mami. Ano pala? Yung 3 tropa ko, Oh. nahuli na sila ng mga pulis. Mami, baka ikanta nila ako eh. Natatakot ako eh. Eh bakit ba? Ano bang ginawa niyo? Padre, si Tito Roldan, kami tumangay sa kotse niya at pumatay sa kanya. Oh, Diyos ko! Oh, Attorney, may balita na po bang bago? Oo, Claire. Umamin na ang 3 nahuli ng mga pulis. Ah, thank God, umamin din sila. Ibig sabihin yan, hindi lang sila 3. Oo. At magugulat ka sa malalaman mo. Bakit po? Ano yun? Ang pinuno ng 3 yun na nagnakaw at pumatay sa daddy mo, si Jake. Hindi. Napakawalang niya niya talaga. Oo nga. Malamang dahil sa droga kaya niya nagawa yun. Di ba addict siya, Claire? Oo. At hindi na kayang baguhin ni Tita Stella ang anak niya. Ngayon, pagbabayaran na niya ang lahat ng kanyang pagkakasala. Maging ang ginawa niya sa iyo. Attorney, baka makatakas ang gagong yun. Oo nga, Attorney Lucas. Don't worry. May mga kinausap na ako para hindi mangyari yon. Heto mga papeles na kakailanganin mo sa pag-alis ng bansa, anak. Okay. Maging ang pera babaunin mo. Salamat, Mami. Ngayon ko lang napatunayan. Mahal na mahal mo ko. Anak, mag-iingat ka sa pupuntahan mo. Oo. Hintayin mo na lamang ang tawag ko. Yes, Mami. Sige, alis na ako, Mami, ha? Oh, sige, sige. Ay, Mami. Bakit? Anong kailangan niyo sa anak ko? May warrant of arrest kami para sa kanya, misis. Mami. Sa kasong 2 ulit na pagpatay at panggagahasa naman para kay Claire Morales. Mami, ayoko makulong. Mamang pulis, pag-usapan ho natin to. Handa ako magbigay kahit magkano. Hayaan niyo lang na makaalis ang anak ko. Men! Dakpin na yan! Wag, ayoko. Mamang pulis, narinig mo ba ako? Misis, kapag hindi kayo tumigil, ako naman ang magkakaso sa inyo! Claire, tapos na ako maligo. May Shield bath soap na rin doon sa bathroom. Ah, okay. Sige na, maligo ka na. Oo, salamat, Shane. Kailangan ko nang maligo. Baka dumating na si Denver. Saan ba kayo pupunta? Kay Attorney Lucas. May mga pag-uusapan daw kami.
At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mabuti naman at nahuli na yung walang niyang si Jake. Tinanggap ang suhulan ni Stella ang mga pulis na dumakip sa anak niya. Ang sama talaga ng mag-inang yun. Dapat pala hindi na lang pinakasalan ni Daddy ang ganong klaseng babae. Buhay pa sana sila ni Lolo. At maaaring hindi ako na-rape. Uminahon ka na, Claire. Lahat ng kasalanan nila sa inyo, magkakaroon na ng katarungan. Oo nga naman, Claire. At dapat mong ipagpasalamat yun sa Diyos. Tama si Denver. Siya nga pala, may mga papeles kang pipirmahan, Claire. Para saan po yun, attorney? Tungkol sa lubos na paglilipat sa iyo ng kabuhayan ng iyong daddy. Mag-isa na lang ako ngayon sa bahay na ito. Wala na si Roldan. Wala na rin si Jake. Si Jake na pinakamamahal kong anak. Hindi ko na siya makakasama. Kasalanan ko kung bakit siya nakapatay. Kung bakit siya naghahasa. Naging malambot ako sa kanya. Inunsinti ko ang kanyang pagsasyabu. At ngayon, nalalapit ding mawala sa akin ang mana ko kay Roldan. Naging makasarili ako. Napakabigat ng pagkakasala ko. At sinisingil na ako nito. Hindi ko kaya ito. Hindi ko kaya. Ito, ang laso na ito. Ito, ang tatapos sa lahat ng paghihirap ko. Iinumin ko ito. Ayan, handa na ang lunch. Siguro naman ngayon, best friend, makakakain ka na ng marami, ha? Dahil nakakulong na ang mga nagkasala sa pamilya mo. Oo nga. At least kumaan na yung loob ko ngayon, Shane. Sabi ko naman sa'yo may katapusan din ang lahat. Oh, may tumatawag sa phone mo. Baka si Denver yan. Hindi. Si Attorney Lucas. Sandali, sagutin ko lang. Sige. Hello, Attorney. Bakit po? Claire, kaya ako tumawag sa iyo. May babalita ako. Ano pong balita? Si Stella, patay na. Oh? Paano nangyari yun? Ayon sa katulong niyo, uminom siya ng lason. Diyos ko. Lalo niyang dinagdagan ang kanyang pagkakasala. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Walang yak! Aray ko. Demonyo! Ay, Claire. Kulang pang mga sampal na yan sa malaking pagkakasala mo sa amin. Napakasama mo! Sorry, Claire. Sorry. Magsisi ka man. Huli na ang lahat.
Mapubulok ka na sa kulungan dahil sa patong-patong mong kaso. Claire, maawa ka. Para mo na akong kapatid. Naisip mo ba yan? Nung pinatay mo sina Daddy at Lolo? At nang pagsamantalahan mo ko? Di ba hindi? Kaya dapat lang sa'yo na mabulok dito. At para malaman mo, wala nang dadalaw sa'yo dito. Patay ng mami mo. Anong... Uminom siya ng lason. Hindi! Hindi! Mami ko! Gusto mo kamong ibenta ang bahay na ito? Yes, attorney. Kasi masyadong malaki ito para sa akin. Mag-isa lang ako. At saka, maraming malulungkot at masasakit na alaala ito. Gusto ko makalimutan na yun. Kaya ibebenta ko na lang. Okay, sige. Pero, saan ka titira? Meron na ako nakitang bahay na gusto kong bilhin. Maliit lang mo siya, pero safe naman at accessible sa lahat. Okay. Aasikasuhin ko na ang pagbebenta nito. Bala ko na rin pong pumasok sa university. Oh, very good. Ngayon nakikita kong patungo na sa paggaling ang sugat ng puso mo. Opo. At sa tulong po yun ninyong mga nasa paligid ko. At higit sa lahat, sa tulong ng Diyos. Okay itong bago mong bahay, Claire, ah. Oo nga. At maganda rin ang pagkakaayos mo. Pwede ka palang maging interior designer. Correct? Kayo talagang dalawa. Binuwalan niyo pa ako. Oy, totoo yung sinabi namin, ha? Oo na. Naniniwala na ako. At dahil doon, ipagluluto ko kayo ng masarap na lunch. Wow! Ayos yan! Salamat sa inyo, ha? Dahil hindi niyo ako iniwan. Lalo na nung nasa madilim na bahagi ako ng aking buhay. Siyempre naman, dahil mahalaga ka sa amin. At pinakamamahal kita. Hindi nga pala ako dapat mag-alinlangan sa tulong ng Diyos. Dahil sa inyo, nakikita ko ng may pangako ang bukas.